the Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Brad, patawad. Oo nga. Ikaw daw ay pinapatawad. Napakomment tuloy si Attorney Nino Martin Cruz. Sabi niya doon sa huling panayam. Buti daw, nandyan na si Pastor Jeff. Dami nilang comment. Mamaya po mga kapatid, subukan natin basahin lahat yan. Mga comment nyo na yan. Oo, kasi nung sinabing kakayanin ba at sumagot ng kakayanin yan, may sumagot sa comment na talaga lang ha. O sige, let's all hope for the best. And the best is here, Pastor Jeff Elis Cupides. Anong best news natin today, Thursday? Yes. Brad Ted, kapit lang. Sinabi na yan many years ago. Kakayanin. Inulit lang Wala lang ngayon. akong Malay comment. naman natin this time Basta- kayanin na, no, Pastor? Oo. Nga. Sige, Tsa. Sige. Isa lang may papangako ko. Ano? Kakayanin ko sagutin yung tanong mo kung may tanong ka sa akin ngayon. Nako, eto na nga. Good morning. So handa ka na ba, Ngayon po kasi Pastor? ay araw po ng liham para po sa mga letter sender natin. Baka lang po may mga kapareho po yung sitwasyon sa buhay natin. Ito pong ating kwento na ipinadala po sa atin Ni ng isang Jacqueline. ulirang kapatid at ulirang anak. Eto na, hindi ko na po Amen. patatagalin ito, Pastor Jeff, na ipadala po sa Facebook page. Dali mo na, papalala ka lang kay Chacha. Chacha. Oo. Gusto mo ako maging si Ma'am Charo today? Hindi. Okay. Excited pa naman ako. Pero ito na, Pastor, ito nga po yung pinadala sa atin sa ating Facebook page sa True FM. Sa mga nakatutok, pwede rin po kayo magpadala dyan ng liham para po Okay, sa sige. inyong mga katanungan kay Pastor Jeff Elis Cupides. Wag Sabi mo niya na- dito, wag mo naman kaming dalhin sa pagluluksa. oh sige, Okay. sa slight na pagluluksa lang. Sabi dito, Pastor Jeff, sabi sa nabasa ko, makakamit mo raw ang rurok ng iyong kasiyahan kung matututunan mong patawarin ang iyong mga magulang sa pagdidikta nila sa iyong buhay. At kapag tinigilan mo ang paninisi sa kanila sa mga desisyong nagawa mo noon. Nung nabasa ko yan, Pastor, nasa pool ako sa mensahe. Ako po si Jacqueline, 55 years old, single at walang anak. Hindi ako masaya sa naging trabaho ko bilang isang nurse kasi hindi naman ito ang pinangarap kong propesyon. Pinakuha lang sa akin ang kursong ito dahil in demand noon ng nursing at para raw makapangibang bansa ako at makatulong sa pamilya. Pagkatapos ko mag-graduate ng kolehiyo, nakapagtrabaho agad ako at tumulong sa pamilya dahil nga ako ang panganay na anak. Ipinangutang ng pamilya ko ang aking placement fee para ako'y makapag-abroad. Naging nurse po ako sa Middle East ng halos 3 dekada. Isang beses kada 2 hanggang 3 taon, umuwi ako kasi mahal ang pamasahe. Sa pagiging nurse, napag-aral at napagtapos ko ang aking 3 kapatid sa kolehiyo. Natapos sila sa kursong sila mismo ang pumili. 3 taon nang nakararaan, umuwi ako sa Pilipinas. Napagod na akong magtrabaho at makisama sa mga banyaga kaya minabuti kong bumalik na dito sa Pinas. Dito ay maswerte akong nakapasok pang muli sa trabaho at ngayon naman ay isang company nurse. Masarap sa pakiramdam ang naging accomplishment ko sa mga kapatid ko. Pero alam mo Pastor, dahil sa ibinigay na obligasyon sa akin ng aking mga magulang, naging subsob ako sa trabaho at nawala ng oras para sa aking sarili. Ngayon, ako'y nilubugan na ng araw at matandang dalaga, walang anak at wala ring kinakasama. Pumanaw na ang aming mga magulang. Ang mga kapatid na pinag-aral ko, may magagandang trabaho na at may kanya-kanya na ring pamilya. Hindi naman sa nanunumbat ako sa mga naitulong ko sa kanila. Pero kung hindi sa akin, hindi gaganda ang kanilang kinabukasan. Subalit matapos nila akong pakinabangan, matapos kong igugol ang aking kabataan sa paghahanap buhay para sa kanila. Ngayon naman, pinabayaan na nila akong mag-isa. Nag-iisang tumatanda, solo sa bahay, at isang beses kada taon na lang kung bisitahin. Hindi ko maiwasang isipin na ang nakasadlakan kong sitwasyon na ito ay kagagawa ng mga magulang ko. Ipinasa sa akin ang obligasyon nila sa aking mga kapatid.
Sinisisi ko sila sa pagdedesisyon para sa akin kung anong kurso ang aking kukuhanin para nga sa kapakinabangan lamang ng pamilya at ng aking mga kapatid. Dinala nila ako sa direksyon na hindi ako masaya dahil para bang nabuhay lang ako para gawin ang tungkulin ng mga magulang sa anak. Paano ko ba mapapatawad ang mga magulang ko? At paano ko mapapalaya ang sarili ko sa pag-iisip na parang pinakinabangan lang ako ng mga kapatid ko at noong wala na akong pakinabang sa kanila, pinabayaan at iniwan na lamang akong mag-isa sa buhay. Anong say mo, Brad? Yan nga pong mensahe, liham para sa atin ni Jacqueline. So, 'di ba, hindi nakapili ng kurso noon, inilaan ang buong buhay niya para tumulong sa pamilya. Ngayon, umuwi na dito sa Pilipinas, napapansin niya, wala na silang pakinabang sa akin, parang wala na rin silang pake. Anong tugon mo dito, Pastor? Paano daw niya mapapatawad ang kanyang magulang at yung mga tao na parang pakiramdam niya, pakinabang lang ako sa inyo pag may silbi ako sa inyo? Pastor Jeff? Grabe, no? Damang-dama mo yung, alam mo yung, hindi naman Frustration. galit ni Ate Jacqueline, yung frustration lang naman. Una, Ate Jacqueline, salamat sa tapang na binahagi mo sa amin yung kwento mo. Okay? Ang dami rin nakaka-relate sa iyo dyan dahil marami tayong mga kababayan. Naging OFW rin. Ano? So, again, nararamdaman ko rin yung pakiramdam mo na tila na, alam mo, napakinabangan ka, pagkatapos, alam mo, iniwang ka, pati na rin yung panghinayang mo sa buhay na hindi mo lubos na napili yung mga gusto mo para sa sarili mo. Pero gusto ko lang sa ipaabot, Ate Jacqueline, 55 ka lang naman. Halos kaedad mo lang si Ted Pailo na 51, kaming dalawa. No? So, hindi pa huli ang lahat. Ayan. Okay? So, meron lang ako mga konting advice sa'yo na hopefully makatulong sa'yo. Number one, ang kapatawaran ay para sa iyo, hindi lang para sa kanila. Okay? Tama ang nabasa mo na pag nagpatawad sa magulang, okay, at yung tinigil yung pagsisisi, ito yung isang susi sa kapayapaan. I think kung saan mo manabasa yan, tama yan. Hindi ito nangangahulugan ng pagpapakitang hindi ka nasaktan. Yung parang pag nagpatawad ka, ibig sabihin, wala sa iyo yun at hindi ka nasaktan. Hindi naman po ganun yun. Forgiveness is not for them but for you. Okay? Forgiveness doesn't correct the offense or the wrongs that they made sa buhay mo, but forgiveness will set you free. Papalayain ka nung bigat na pinagdadaanan mo pag ikaw ay nagpatawad. Alam mo, sabi nga sa Efeso, alisin daw natin yung lahat ng mga sama ng loob, yung puot, yung galit. Yun po sinabi sa Efeso. Kaya yung kasunod na verse, Efeso 4:32, which is yung verse natin, sabi, sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. So, Ate Jacqueline, hindi mo kailangang hintayin ng ibang tao na mag-sorry para makalaya ka. The initiative can come from you. Ang pagpapatawad, Ate Jacqueline, ay isang desisyon, hindi lang siya base sa emosyon. Yung parang, pag feeling ko na mabait na sila sa akin, saka lang ako magpapatawad. Sa Ate Jacqueline, na-mention mo, wala na rin yung mga magulang mo, paano pang magkakaroon ng emosyon nan, di ba? So, kapag nagpatawad ka, hindi mo binabago yung nakaraan, pero binibigyan mo ng bagong direksyon ang hinaharap. Okay? So, hindi na sayang ang buhay mo, pangalawa, Ate Jacqueline. Minsan, iniisip natin na ang tunay na kasiyahan, nakasalalay sa mga plano mong natupad, pangarap mong narating. Pero, Ate Jacqueline, pwede rin ang naging mission mo sa buhay ay makatulong ka sa pamilya mo. Okay? At sa mga kapatid mo, at sa mga pamangkin mo na nag-iwan ka ng magandang legasiya. Ang buhay mo ay hindi na sayang. O hindi mo nagawa yung pangarap mo, maaaring may iba kang gustong marating, ano? Pero ikaw ang naging dahilan kung bakit natupad ang pangarap ng iba. Oo, may mga bagay kang hindi nagawa noon, pero may pagkakataon ka pa naman ngayon, Ate Jacqueline, para maisapabuhay ito, lalo na mas marami kang free time ngayon. Ang pagmamahal at sakripisyong binigay mo ay hindi na sayang sa mata ng Diyos. Sabi nga sa isang verse sa Bible, huwag daw tayo magsawang gumawa ng mabuti. Sapagkat sa takdang panahon, tayo ay aani sa mga kabutihang ginawa natin. So kung iniisip mo, Jacqueline, na hindi mo nagawa yung gusto mo noon, may sasabihin ako sa iyo, si Lord natutuwa sa ginawa mo. Hindi pa uhuli ang lahat. At pangatlo, hindi ka nag-iisa. Kung pakiramdam mo ngayon, iniwan ka ng kapatid mo, once a year ka lang dinadalaw, pero gusto ko ipaabot sa iyo, hindi yan nakaligtas sa mata ng Diyos.
hindi ka kailanman iniwan ng Diyos. Nung nasa abroad ka at nagtatrabaho, nandun ang kamay ng Diyos para alagaan ka. May mga tao pa rin for sure nagmamahal sa'yo, baka hindi lang sila yung mga inaasahan mo magpaparamdam sa'yo nun. Ang pagiging single ay hindi kahulugan ng pagiging malungkot. Pwedeng ito'y pagkakataon para tuklasin mo pa ang mga pwede mo pang purpose sa buhay. So, Ate Jacqueline, as I end, ngayon na napagtanto mo kung ano nararamdaman mo, ano ba mga pwede mong gawin sa natitira mo pang panahon? Well, pwede mong simulang alagaan sarili mo naman ngayon. Gumawa ka ng mga bagay na hindi mo nagagawa noon. Ano ba, mag-cross-stitch ka, magluto ka, mag-baking. Hindi ko alam. Hanapin mo yung bagong purpose mo sa buhay at ituon mo ang sarili mo sa Diyos. So pangwakas na salita ko lang sa iyo, Ate Jacqueline, hindi pa huli ang laban. May dahilan ng Diyos kung bakit mo pinagdaanan ang lahat ng ito, pero hindi ka nilikha para mabuhay na may hinanakit. Magsimula ka ngayon, patawarin mo sila, at higit sa lahat, palayain mo ang sarili mo dyan sa frustration at galit na meron ka. Efeso 4:32, sa halip maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Manalangin tayo, Ate Jacqueline. Lord, we-lift up namin sa iyo si Ate Jacqueline na aming letter sender. Alam ko, Lord, na medyo masama ang kanyang pakiramdam, frustration, yung nagamit ang pakiramdam niya. Pero Lord, kung titingnan niya yung mga buhay na nabago dahil sa kanyang sakripisyo, napakadakila at uliran ang kanyang ginawa. So Lord, I pray na paliwanagin mo kanyang pag-iisip pagdating sa pagpapatawad, na ito'y isang paraan para siya makalaya rin sa pigati at sakit na kanyang kinasasadlakan. Marami pa siyang natitirang buhay at alam kong ito'y magagamit niya para sa purpose for your glory, Lord God. So bless mo siya, Lord, ng magandang buhay pa. Salamat, Lord, sa kanyang sulat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And we pray once again, Lord, salamat po sa araw na ito at sa muli, biyaya po sa magandang aral na amin napakinggan mula kay Brad Jeff. We pray na lagi niya siyang aalagaan at gagabayan sa kanyang pagmimisyon. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat muli, Brada, and thank you again for your patience and higit sa lahat sa iyong dedikasyon sa paghahatid ng magandang balita. Salamat, Brad. Mabuhay ka, bukas ay Biyernes na. Yes. Alam mo, si Tita Arlene Cuy din, naghintay din para sa programa na delay nga raw tayo ngayon. Pero Tita Arlene, ito na, i-program na. So thank you so much for tuning in. Saka si Junjun at si Trina Galang. Maraming salamat sa inyong araw-araw na pagsubaybay. Ted, bukas, Biyernes na. Yes! Kita-kita na tayo dyan. Confirmed. So tomorrow you're going to be here live sa Wow, programa live! namin. Bukas, 8:30, live ka. Malapit na mangyari ang Brad Ted pagka tayo maluwag-luwag ang schedule. But Ted, anyayahan ko lang ang ating mga taga-subaybay. Okay, sa Sabado po, no, yung alas 4 ko, baka makalimutan kasi bukas. Maganda po yung sermon. Sa Sabado po, alas 4 po yan sa Rebuild City Okay. Church po yan. Live po yan yung Sabado alas 4. Yeah. Alright. Brad Ted, Okay, sige. So, we'll catch you again tomorrow, Brad Jeff, Friday. ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides.